Pagka-ere ng kanilang istorya, nakatanggap ng maraming mensahe sina Gingging at Jason. Pag may mga help po, kaya po may mga tao po na mag-message po sa akin, sabihin po nila na meron daw po silang nakita po na picture na kamukha daw po ng mga kuya ko. Galing po sa Instagram, Facebook, gano'n po. Marami po silang tumutulong. Meron din po mga tumutulong minsan na galing daw po sa Korea. Tinatanong po nila kung saan daw po yung address daw po na ni mama po noon. Para po may, at least po, kung malapit po sila doon, makatulong po daw po sila. Sana po magkita pa rin kami. Tinawagan namin ang tinutukoy ni Claribel na Francis. How did you know her? 5 years ago, I meet in the other place. We meet in the companies. Met Gumi's place. And then she told me that you're this kid. Can you see it? Narito po ang karugtong ng aming kwento tungkol sa isang Pilipinang ina na naghahanap ng dalawa niyang anak na naiwan sa Korea. Minsan pa napatunayan ang kapangyarihan ng telebisyon, ng social media at ng pagmamalasakit. Ang Pilipinang si Gingging, iniiyakan ang litrato ng kanyang mga anak na naiwan sa Korea. Mahigit 16 na taon na ang nakararaan. Saniya, Jiniya, umata. Jini, umay po. Umampo po. Cuman miya na. Umukyo. Jiniya. Niudin na. Sana naalala niyo pa ako. Napipis ko talaga sila. Lalo na pag tinititigan mo sila, talagang maalala mo yung nagawa niyo sa Korea, banding, kahit walang pera, masaya. Ito lang alam nung iniwan ko kung anong lagay nila. Malungkot pa sila, masaya. Ang anak naman niyang Filipino-Korean din na si Jason na nasa kanyang poder, nais na ring makilala ang kanyang Koreanong ama at ang kanyang mga kapatid. Sabi din nga niya po minsan na, paano kung nawala na ako? Sino mag-aalaga sa inyo? Sobrang lungkot ko po, kaya tinry ko po yung hanapin sila kuya po sa Korea. Para naman po, kung sakaling mangyari po yun may karamay pa rin po kami. Ito ang kwento ng mag-ina na lumapit minsan sa ating programa. Humihingi ng tulong para makita sina Lee Seung-hee at Lee Jin-hee. Ako po si Jason Lee, 16 years old, half Korean, half Filipino. Nanghihingi po sana ako ng tulong sa KMJS o kahit ano pa pong bagay na maaaring makatulong sa akin para po sana sa kuya ko na naiwan sa South Korea. Kasi si mama ko po noon na si Felicidad Reyes, tumakas po siya ng Korea dahil po sa papa ko. 16 years na po kaming nangungulila kina kuya, sina Lee Seung-hee at Lee Jin-hee. Hindi na po kasi kayang bumalik ni mama sa Korea para kuhain sina kuya dahil na rin sa kakulangan ng pera, tulong. Kaya naisipan ko po na sa inyo na po kami manghingi ng tulong para po matupad sana ni mama ang pangako niya kina kuya. Labag daw sa loob ni Gingging na iwanan noon ang kanyang mga anak sa Korea. Pero madalas daw siyang pinagmamalupitan noon ng Koreano niyang mister, si Lee Seung-soo, ang tatay ng kanyang mga anak. Ang ipinagdadalang tao raw noon ni Gingging na si Jason, gusto raw ipalaglag ng mga kamag-anak ng kanyang mister dahil lang sa paniniwala ng mga Koreano na ang pangatlong anak na lalaki, malas. Kasi kumbaga yung tradisyon nila ayaw nila magparami ng anak. Lalo na sa pamilya namin na isang kahig lang, isang tuka. Gusto kasi nung biyanang ko ipalaglag, tapos yung mga hipag ko. Inuwi ko siya dito, tinakas ko. Total, buntis naman ako. Meron akong isang anak na dala-dala. Kaya siguro naman kako hindi ako masyado ma-homesick. Pero hindi pa rin, ma-homesick ka pa rin. Kasi lalabas sila dun. Masakit. Kasi naalala mo yung pag-aaral nila, mag-aasikaso sa kanila. Kaya talagang masakit po talaga. Kaya taong 2000, nanindigan si Gingging. Bumalik ng Pilipinas habang siya'y buntis kay Jason. Mula noon, sa Dingalan, Aurora na sila nanirahan.
Sangya, Ginia. Ito yung kapatid mo na si Jason Lee. Sana maging close kayo at tanggapin mo siya. Kamukha naman siya ni Papa mo di ba? O kaya ni Lola mo. Hal mo nigat halmas sa'yo. Kronika. Sangya, Ginia, sarang he. Pagka-ere ng kanilang istorya, nakatanggap ng maraming mensahe sina Gingging at Jason. Pag may mga help po, kaya po may mga tao po na mag-message po sa akin, sabihin po nila na meron daw po silang nakita po na picture na kamukha daw po ng mga kuya ko. Galing po sa Instagram, Facebook, gano'n po. Marami po silang tumutulong. Meron din mga tumutulong minsan na galing daw po sa Korea. Tinatanong po nila kung saan daw po yung address daw po na ni mama po nun. Para po may, at least po, kung malapit po sila doon, makatulong po daw po sila. Sana po magkita pa rin kami. Gusto ko po rin po sila makita. Kahit may tampo siya sa akin. Gusto ko pa rin po sila makita. Maganda yung pangangatawan nila. Gaano na sila kalaki. Siyempre. Kasi si Jason ang laki na. Iwan ko po sila kung gaano na kalaki, gaano na yung anong katawan nila. Samantala, minessage naman kami ng isang Pinay na nasa Korea ngayon. Si Minda, na dati raw kapitbahay ni Gingging sa Daegu, South Korea. At nung napanood daw ni Minda ang panawagan ni Gingging, agad siyang nagtanong-tanong sa Daegu at sa nakalap niyang impormasyon, si Sung-hee kasalukuyan daw na nagtatrabaho habang si Jin-hee nasa military school daw. Di umano, masama ang loob ng dalawa sa kanilang ina. Kinumpirma naman ni Gingging na kilala nga niya si Minda. Nakilala ko lang po si Minda sa palengke na nagkasalubong kami. Sabi ko, ay, Pilipina. Sabi niya, oo, Pilipina ako. E di yun, nagka-close kami. Nung nalaman ni Gingging na may hinanakit di mano sa kanya ang kanyang mga anak, Tatanggapin na lang po kung ano man po yung tampo niya sa akin. Sorry. Wala man akong magagawa kung ganun po yung ano niya sa akin. Pero si Jinhee, salamat naman at least po, natulungan siya ng kuya niya. Kasi sabi ko sa kanila nung last kong tawag, naalala man nila, huwag kayong maghiwalay, mag-aral kayong mabuti. Tapos sabi ko, mahalin niyo ang isa't isa. Tapos ngayon, ganun nga, nabalitaan ko. Hanggang ngayon magkasama pa rin sila. Salamat nga sa Diyos at pinakinggan man nila yung payo ko sa kanila. Sana, gusto ko po sabihin kay kuya na nagawa naman po yun ni mama po para naman po sa magandang dahilan po. Na para lang naman din po sa akin, para naman din po sa kanila. Pero kung may nagawa naman po siyang kakasama po ng loob nila, sana po maintindihan po nila, tapos sana din po patawarin din po niya sila. pinag-usap namin si Gingging at Minda. Hello, long time no see. Hi! Kumusta? Kumusta? Nakita Okay rin. na. Oo. Anong balita mo sa mga bata? Yung bunso, si Ginny, nasa military eh. Kaya hindi siya makontak ngayon. Kailangan 2 years ka maghintay. Si panganay naman, si Songi, nasa HESA. Nasa trabaho. Oo. Pero yung lola niya kasama pa rin. Oo. Kasama yung lola nila. Oo. Yun lang ang balita ko. Nakibalita lang ako kay Taba. Naalala mo si Taba? Sinong taba? Si Taba na yung kapitbahay mo noon. Kasi yung anak noon, kaklase ni Ginny. Yung sinasabi mo pala sa akin na yung may sama ng loob si Songhee. Paano mo nalaman yun? Yun ang balita ko noon. Kasi syempre, alam niya syempre yung nahirapan siya. Parang, ang sabi kasi noon, yung si Songhee, ayaw daw na makipagkita. Pero si Ginny, ang sabi daw ni Ginny, pag lumaki na ako, may trabaho na ako, hahanapin ko si mama. Sabi daw, pero yung panganay, may tampo nga. Maliit pa sila noon. Hindi yung nung malaki-laki na sila. Mga ilang taon yun? No, mga 5 years na. Eh kasi... Pero hindi ko lang alam ngayon kasi wala akong kontak sa kanila ngayon. Pero pag nasabihan siguro o medyo nagkaedad na, syempre maintindihan yung sitwasyon mo. Samantala, para lalong paigtingin ang paghahanap sa mga anak ni Gingging, in-upload namin ang kanilang kwento sa Facebook account ng Kapuso Mo Jessica Soho.
na may Hangul translation. Ito ang alpabeto ng mga Koreano. At may isang Pilipinang nasa Korea ang nagkomento. Kilala raw niya ang isa sa mga anak ni Gingging. Siya si Maria Claripel Dizon. Meron daw siyang kilalang Francis na tila tugma sa hinahanap ni Gingging at Jason. Sa tuwing napag-uusapan daw ang pamilya nito, bigla raw itong nagiging emosyonal. Iniwan daw kasi sila ng kanilang Pilipinang ina. Si Francis, pag makikita mo siya, yung kulay niya kasi Pinoy na Pinoy talaga, Pilipino. Pero makikita mo pa rin na Korean siya. Tapos medyo mahihain. Pero once makasama mo na siya, madaldal, makulit, malambing. Marami siyang ugaling Pinoy. Ang Korean name daw ng Francis na ito, Sung-hee. Tugma sa hinahanap ni Gingging at Jason. Nitong Huwebes, tinawagan namin ang tinutukoy ni Claripel na Francis. How did you know her? 5 years ago, I meet in the other place. We meet in the companies. Met Gumi's place. And then she told me that you're this kid. Can you see it? Yes, he was. It's me. Kumpirmado, sila na nga ang hinahanap namin. ₱25 anyos na ngayon si Francis. Kasalukuyang naninirahan sa Seoul, sa South Korea. Hindi raw naging madali ang kanilang buhay. 저는 이제 굉장히 어렸을 때는 진짜 Nung bata pa ako, ayokong kinukumpara sa ibang bata. Kahit pa hindi ako lumaki kasama ang aking mga magulang. Alam kong kakayanin ko magtrabaho. Napagdesisyonan ko na suportahan ang aking sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Nagsimula ako sa part-time na trabaho sa edad na 16. Matagal na rin daw nilang hindi nakakausap ang kanilang ama, si Lee Sang-soo. Hindi raw kasi naging maganda ang pakikitungo nito sa kanila. 아마 정확한 상황은 잘 모르겠지만 Hindi pa rin namin alam kung ano yung nangyari. Hindi sinabi sa amin kung ano yung nangyari sa aming ina. Dahil lang sabi ng aming ama, masyado pa raw kaming mga bata para maintindihan yung mga pangyayari. Gayunpaman, sa palagay ko maaaring may kaugnayan nito sa away nila noon. Kaya ang naging sandigan ng magkapatid ang isa't isa. Si Francis ang nagsisilbing ama at ina sa kanilang dalawa ni Jinhee o John para sa kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, ang pagtatrabaho ni Francis ang naging daan para makapag-aral ang kanyang kapatid. 그다음에 이제 제가 20살 때 Nagsimula ako magtrabaho sa isang factory mula nung sa edad na 20. Kaya nakapag-ipon ako. Nalulungkot yung kapatid ko na tanggapin ang aking pera. Ngunit sinabi ko na lang sa kanya na ibalik na lang ito sa akin kung may trabaho na siya. Sa ngayon, trainee technician sa isang kumpanya ng sasakyan, si Francis. Si John naman, dancer ng isang sikat na dance group sa South Korea, ang B-Boys. 제 동생은 지금 군대 전역하고 Katatapos lang ng kapatid ko sa kanyang military service at kasalukuyan nag-aaral. Siya ay nag-major ng sayaw at napakagaling niya. Abala siya ngayon sa pagtatanghal sa iba't ibang lungsod sa Korea. Matagal na raw hinahanap ni Francis ang kanyang ina, pero nawalan na raw siya ng kontak sa kanya. Ang huli niyang naalala, nakatira ito sa Aurora. Kaya pinag-iipunan daw niya ang pamasahe para makalipad papuntang Pilipinas para hanapin siya. 어머니가 마지막으로 얘기했던 게 아마 Matapos umalis ang aking ina, tumawag siya sa amin makalipas ang 1 o 2 taon. Naalala ko na nakausap ko ng saglit si Jason. Noong sinagot ko ang telepono, namiss ko ang aking ina. Umiyak ako ng sobra dahil sa kaligayahan. Nais ko siyang muling makita. Nasa grade 2 pa lamang ako noon dahil grade 1 lang ako nung umalis siya. Hanggang noon lamang nakaraang linggo, na ikwento ng kanyang Pinay na kaibigan na si Claripel ang tungkol sa Facebook video ng KMJS na merong Korean translation. Habang pinanunood ito ni Francis, laking gulat niya na sila nga ang hinahanap ni Gingging at Jason. Kaya nito lang Biyernes, 100배로 긴장된 느낌인데 지금 sa pamagitan ng video call, makalipas ang 16 na taon, pinag-ugnay namin ang mag-iina. Hello.
Mom, it's me, 이성희. 성희야! 네, 저예요. 성희야! 엄마. 진짜 보고 싶었어요. 성희가 I miss you. miss you too, 이성희. 진짜 많이 갔어. 성희. 정말 보고 싶었어요. Why don't you find me only? I really miss you. Si Gingging, hindi pa rin makapaniwala na nakita na niyang muli ang kanyang panganay. I'm waiting for you. I really miss you. In a long time. 정말 미안해, 성희야. 성희, I'm 너무 okay. 많이 갔다. 엄마도 그대로예요. 진짜 예뻐요. 엄마 진짜 안 바뀌었어요. 그대로예요. 동생은, First time. 동생 잘생겼지? 네. 나 아직 한국말 조금 알거든요. 네. 예, 성희 정말 네. 잘생겼어? 네. 지금 취미로 운동을 하고 있어요. I have exercise. I want to bring my brother Jinny, but he's busy. He's in the college. His parties, dance team. He is good now. 성희야, 난 옛날에 계속 전화하는데 할머니가 저한테 전화하지 말란 왜 성희 진이가 자꾸 울어? 네. 정말 보고 싶었어요, 엄마. 그러니까 할머니가 계속 내가 전화하지 마라. 이모도 울산 이모 알아? 울산 이모 있잖아. 네. 안 가르쳐 주거든. 네. 그래서 엄마가 화나서 나 엄마가 네. 얼마나 가슴이 아프거든. 내가 아버지가 때문에 약속했는데 옛날에 약속했던 네. 나 근데 왜 아버지가 왜 바꿔서는 거야? 전화가 난 못해. 이제 그 사실을 알게 되네요. 그래 정말 미안하다. 나 계속 전화하는데 아니요, 괜찮아요. 안 와서? 아니요, 아니에요. 정말 고맙다 전 정희. 진짜 엄마 진짜 이렇게 다시 못 볼 줄 알았어요, 진짜. You're not angry to me, right? I'm not angry because I understand. Hey, brother, 네, 그래요. you speak English? Yes, I can speak English, but I'm not very speak English. Oh, it's okay. Yes, you look I'm it's really guapo. I'm so sorry for what happened on the past years. I understand. On the first place, I was so speechless. I'm so surprised. I'm so nervous the first time. I really miss you. I'm so glad. Yeah, same. I never forget today's. I'm so glad that now I can see you. Even though 나도 성희. I don't know if I can sleep tonight, ha? 성희야, 너무 행복해. Please take your my mother, okay? Your mother. Yes. Our mother. Yes, our mother. Yes, because I understand me. I don't know. I understand English. yeah, yes, I will take her. Take care always. Mahal kita. Mahal na mahal din kita, anak. Sa wakas, ang mga naghahanapan, nagkita at nakapag-usap pang muli kahit sa pamagitan lang ng internet. Nalagpasan na nila ang pinakamalaking balakid para sila'y magtagpong muli. Ano pa mang darating, siguradong kayang-kaya na nila.